ika-24 ng madaling araw. Ang hangin sa Batangas ay malamig at maalat, amoy dagat kahit malayo na ang dagat. Pagod si Maria Clara. Pagod ang kanyang mga paa sa loob ng 28 kalahating oras na nagtatrabaho, split shift, kasi may nurse na hindi pumasok. At siya na naman ang nagpuno. Ganun palagi. Siya na naman. Hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit sa dibdib habang bumababa siya sa jeepney at ang ilaw ng poste sa labas ng kanilang gate ay kumikislap-kislap. May sira na iyon noong 1 linggo, hindi pa rin naayos. Nakita niya ang bata bago pa man niya marating ang gate. Isang munting figura sa gilid ng poste. Maruming puting damit, payat ang mga binti, ngunit nakatayo ng tuwid. Parang hindi siya takot sa dilim o marahil sanay na siyang maging takot sa mas malalim na bagay. 10 taong gulang. Baka o siyam. Mahirap sabihin, ang mga batang kalye ay laging mukhang mas matanda kaysa sa tunay na edad nila. Ate, wika ng bata, hindi siya nag-alinlangan. Diretso sa kanya. Ate nurse po? Tiningnan siya ni Maria Clara. Oo. Bakit? Iniabot ng bata ang isang lumang pitaka, brown na katad. Sira na ang furniture sa isang dulo at may maliit na monogram na S. Viscount sa harap. Nakilala niya iyon agad. Iyon ang pitaka ni Sir Santos. Natagpuan ko po sa kalsada, sabi ng bata, doon po sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena. Matagal ko nang hawak. Hindi ko alam kanino ibabalik. Bakit sa amin? Ang bata ay nagkibit balikat. Nakita ko po yung ID sa loob. Batangas State, Santos Villanueva. Alam ko pong dito kayo nakatira. Hinawakan ni Maria Clara ang pitaka. Basa ng hamog ang labas nito. Binuksan niya, may pera pa rin sa loob, mga ilang daang piso at ang ID ni Sir Santos at ang kanyang mga credit card. Lahat naroon. Lahat maliban sa isang bagay. May nakatiklop na papel sa loob ng card slot. Puting papel, medyo maputla na sa pagkakafold. Kinuha niya ito at binuksan ng dahan-dahan. Sulat kamay, maliit, maiingat, malababae ang titik. Lote 7, likod ng Mango Grove, Santos Estate. Ngumuso siya ng kaunti. Tinikman niya ang pangalan sa kanyang isip, Santos Estate. Iyon ang tawag sa malawak na lupa ng pamilya ni Sir Santos. Doon sila nakatira. Pamilyar sa kanya ang bawat sulok ng estate, ang hardin, ang lumang bodega, ang ilog sa kaliwa, ang 2 Mango Grove sa hilaga at sa timog. Ngunit ang Lote 7, ang likod ng Mango Grove. Hindi niya alam kung may tinatawag na Lote 7 doon. Hindi siya nagsalita ng matagal. Tinitingnan niya ang papel nang hindi niya namamalayang ang bata ay nakatingin sa kanya. Tahimik, mga matang malinaw at walang hiya sa kahirapan. Sabi niya sa wakas. Initupi niya muli ang papel at inilagay sa kanyang sariling bulsa, hindi sa pitaka. Salamat ha, mabait ka. Wala pong anuman ate. Naghanap siya sa kanyang bag at nakalabas ng barya, 10 piso at isa pang 10 piso. Heto, bumili ka ng pagkain. Tinanggap ng bata ang barya nang walang humpay, nang walang masyadong pasalamat na peke-peke, nang walang dramang iyak-iyak, simpleng tinanggap. Iyon ang bagay na nagpahinto sa kanya. Ang katotohanang ang batang ito ay sanay na tumanggap ng maliit na bagay nang walang maling inaasahan. Dudong po ang pangalan ko, sabi ng bata bago siya lumakad. Kung kailangan niyo po akong saksi sa kung anuman, nandito lang po ako. Napatigil si Maria Clara. Saksi? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit lumakad na ang bata sa dilim at ang ilaw ng poste ay kumikislap muli. 1, 2, 3 at nawala. Pumasok siya sa bahay. Nakalok ang pintuan gaya ng palagi. Tahimik ang buong bahay. Ang tunog ng aircon ni Sir Santos mula sa kwarto. Ang mahinang sigaw ng electric fan sa sala. Maingat siyang naglakad patungo sa kusina, binuksan ang ilaw at inilapat ang nakatiklop na papel sa mesa sa ilalim ng maliwanag na fluorescent na ilaw. Lote 7, likod ng Mango Grove, Santos Estate. Bakit nasa pitaka ni Sir Santos ang address ng isang lugar sa kanilang sariling estate na hindi niya kilala? Bakit sulat kamay? Bakit hindi type-type o nakasave sa phone? Gaya ng lahat ng bagay na ginagawa ni Sir Santos na palaging maayos, palaging kontrolado. Hinawakan niya ang papel ng mahigpit. Malamig ang kanyang mga kamay mula sa hangin sa labas, ngunit ang papel ay pakiramdam niya ay mas malamig pa. At pagkatapos, narinig niya ito, ang mababang ugong ng makina ng sasakyan. Ang pamilyar na tunog ng kanilang Ford Expedition, ang SUV ni Sir Santos.
Narinig niya ang gate na bumukas, ang gulong sa gravel, at pagkatapos, ang tunog ng sasakyan na lumalayo. Tiningnan niya ang orasan sa dingding ng kusina. 32 minuto ng madaling araw. Nanatili siyang nakatayo sa kusina, hawak pa rin ang papel na iyon. Walang kilos, walang luha. 32 minuto ng madaling araw at ang kanyang asawa ay umalis nang walang sinabi. Hindi ito bago. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa sala. Hinayaan niyang tumawid ang kanyang isipan, hindi sa gabi ngayon, kundi sa nakaraan. Sa mga araw na pakiramdam niya ay mapalad siya sa lahat ng bagay. 10 taon na ang nakalipas. Dalaga pa siya noon, bagong graduate, puno ng pangarap at walang pag-aalala sa mundo. Ang medical mission ay ginanap sa isang maliit na bayan sa Batangas, Lemery, kung hindi siya nagkakamali. Maaga silang pumunta. Siya at ang kanyang mga kasamahan mula sa ospital, may dalang gamot at mabuting kalooban. Amoy ulan ang hangin noon. Katamtaman lang ang araw at puno ng tao ang barangay hall, mga matatanda, mga bata, mga nanay na may kalong na sanggol. Doon niya una nakita si Santos Villanueva. Hindi siya katulad ng ibang lalaki sa lugar. Nakasuot ng simpleng polo, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo ay nagpapahiwatig ng isang taong sanay sa espasyo, sanay sa atensyon. Tinutulungan niya ang mga matatanda na maayos na linya, ngumingiti sa mga bata, nagbibigay ng tubig sa mga volunteer. Ikaw ba ang nurse na responsable sa blood pressure monitoring? Tanong niya kay Maria Clara. Mababa ang kanyang boses, formal, ngunit mainit. Oo po, sagot niya. Kailangan niyo pong magpapacheck? Ngumiti siya. Hindi. Gusto ko lang malaman kung sino ang magtatayo dito ng buong araw nang walang reklamo. Namula siya noon, hindi siya sanay sa ganoon. 5 beses silang nagkita sa loob ng iisang linggo. Palagi sa may linya ng mga pasyente. Palagi may dahilan si Santos para lapitan siya. Nagdadala ng merienda para sa mga volunteer. Nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho. Nakikinig, talagang nakikinig, na may mata na nakatutok sa kanya ng buo. Saan ka galing? Tanong niya isang hapon. Taal, sagot niya. Maliit na lugar lang. Kilala ko ang Taal, sabi niya. Mabuting lugar, mabuting tao. Sa 2 linggo, imbitado niya si Maria Clara sa hapunan sa malaking bahay ng kanilang pamilya sa Batangas City. Libu-libong piso ang halaga ng kubyertos, waring pewter o silver, hindi niya alam noon. Nagtitiyak lang siyang tama ang kanyang pagkain. Ngunit si Santos, pinagaan niya ang lahat. Huwag kang mahiyang kumain, sabi niya. Hindi kita dinala dito para pahirapan. Natawa siya noon. At naisip niya, ito ang isang lalaking dapat mapagkakatiwalaan. Pero ang ina ni Santos, si Doña Natividad, ibang usapan. Maigting ang pagtuturing ng matandang babae sa kanya mula sa simula. Mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang sapatos, sinuri niya si Maria Clara ng parang isang bagay na nabili sa maling tindahan. Saan galing ang iyong pamilya? Tanong niya isang gabi. Taal po. Ang tatay ko ay guro. Ang nanay ko ay wala kang dala kundi diploma mo. Walang pasaring, walang bahid ng kahihiyan. Sinabi lang niya iyon nang tuwid, harap-harapan, sa hapagkainan. Tumahimik si Maria Clara. Naramdaman niya ang tupak ng pagiging maliit. Ang pakiramdam na siya ay isang nilalang na naligaw sa maling kwarto. Ngunit si Santos ay tumayo. Inay! Isang salita lang. Mataas ngunit mahinahon ang kanyang tono. Santos, naiintindihan ko lang na siya ang kailangan ko, hindi pera. Tinapos niya ang usapan ng ganoon. Simple, walang dagdag. At tumingin siya kay Maria Clara na may ngiting parang sinasabi, huwag kang matakot. Inikasan ng puso niya noon. Nag-asawa sila 6 na buwan pagkatapos. Ang unang taon ay masaya, o ganoon ang pakiramdam niya. Ang ikalawa, nagsimulang magtanong si Maria Clara tungkol sa anak. Hindi pa tayo handa, sabi ni Santos. Nais ko munang maging matatag ang lahat. Ang ika-4 na taon, nagtanong siya tungkol sa sariling bank account. Para saan pa, sabi ni Santos. Pinapamahalaan ko na ang lahat para sa atin, para sa iyong kapakanan. Ang ika-6 na taon, nagsimula siyang mag-duty ng gabi at hindi na halos magkita ang mag-asawa. Masarap na ito, Maria Clara, sabi niya. Night shift ka, negosyo ako sa Maynila. Ito ang sistema natin. Sistema. Parang kumpanya ang kanilang kasal. Ngayon, nakatayo siya sa sala ng malaking bahay na iyon. Nag-iisa sa lahat ng espasyo. Naramdaman niya ang kakaibang pabango na natitira sa hangin.
ang kolono ni Santos, ang mabigat na amoy ng cedar at muski na mataas ang presyo, tumatagos pa kahit wala na siya. Lumakad siya patungo sa kanilang kwarto. Hindi niya planong maghanap ng anuman. Bumukas lang siya ng drawer, ang lumang drawer na kahoy na nasa tabi ng kanyang matutulog, para kumuha ng headband bago matulog. At naroon ito, isang litrato. Lumang litrato, medyo gusot na sa gilid. Si Santos, mas bata, mas maliwanag ang mukha, at katabi niya, isang babae. Hindi pangit, hindi maganda. Ordinaryo, ngunit nakangiti ng isang klase ng ngiti na hindi niya nakikita sa mga litrato nilang dalawa. Pamilyar. Malapit. Ibinalik niya ang litrato at doon, sa likod, sa maganda at maingat na sulat kamay ni Santos. Para sa atin at sa ating anak, 2019. Nahulog ang headband mula sa kanyang kamay. Kinabukasan, hindi agad umalis ng bahay si Maria Clara pagkagising. Umupo siya sa kama, hawak pa rin ang litrato. 2019, 1 taon lamang ang nakalipas. Ibinaba niya ang litrato sa mesa. Tumayo. Pumasok sa banyo. Hinugasan ng mukha, malamig ang tubig. Mabilis, walang panahon para sa anumang damdamin ngayon. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Tahimik na mukha, tahimik na mata. Ganoon na siya, matagal na. Lumabas siya ng bahay ng 9:00 ng umaga, dala ang kanyang nursing bag. Ang lumang navy blue na bag na kasama niya sa bawat duty. Para sa sinuman na makakakita, nurse lang ito na may lakad. Naglakad siya papunta sa kanto. Naroon ang sari-sari store ni Aling Rosing, maliit, nakasiksik ng mga candy at shampoo sa sachet sa harap, at malakas ang amoy ng tinapa mula sa loob dahil nagiinit ang tindera ng almusal. Nakita niya si Dodong agad, nakaupo sa semento sa tabi ng pinto, hawak ang isang tinapay na pandesal. Mga 10 taon siguro, manipis, maitim ang balat dahil sa araw, malaki ang mga mata, kumakain ng tahimik parang sanay ng mag-isa. Lumuwas si Maria Clara, dahan-dahan. Kumain ka na ba ng marami? Tanong niya. Banayad, hindi parang nagtatanong lang ng oras. Tumingin si Dodong, medyo nag-atubili. Opo, pwede ba akong umupo? Hindi sumagot, ngunit lumayo ng kaunti sa semento para magkaroon ng espasyo. Umupo si Maria Clara, hindi agad nagsalita. Hinayaan muna ang katahimikan. Sa kanto, may tricycle na dumaan, malakas ang putok ng makina. Ibinaba ni Aling Rosing ang volume ng radyo sa loob. Ikaw ba si Dodong? Tanong niya pagkatapos. Natigilan ang bata. Sino po nagsabi? Walang nagsabi. Nandoon ka kagabi, sa labas ng gate namin. Pagpos. Nakita ko ang bag. Salamat. Nag-relax ng kaunti ang balikat ng bata. Nakita ko lang po sa kalsada. Akala ko may malay ng may-ari kaya... Mabuti ka, sabi ni Maria Clara. At totoo iyon. Tumingin si Dodong sa tinapay niya. Kilala ko po kayo. Nurse po kayo, di ba? Nakita ko kayo ng maraming beses. Pumapasok kayo ng maaga, pauwi ng huli. Oo. Walang emosyon sa boses. Night shift. Sandali. Pagkatapos, banayad na tinanong ni Maria Clara. Nandoon ka minsan sa may estate sa Batangas, sa lugar ni Mang ng mga Villanueva. Biglang lumiwanag ang mukha ni Dodong. Hindi takot, kasiyahan. Opo, kilala ko po yon. Minsan may nagbibigay sa akin ng pagkain doon, tumango ng ilang ulit. Sa bahay sa likod ng puno ng mangga, malayo sa malaking gate, sa looban, napatigil si Maria Clara. 1 segundo lamang. Pagkatapos, ngumiti siya, maingat, dahan-dahan. Sino ang nagbibigay? Isang babae po, mabait, lagi siyang may pagkain pagdating ko. At may kasama siyang bata, batang lalaki po. Bata pa, siguro 5 taon. Masayahin. 5 taon. 2011. Nagtutugma. Madalas ka pumunta roon? Tanong ni Maria Clara. Parang curious lang. Parang tinatanong ang lagay ng panahon. Hindi naman po palagi pag dumadaan po ako sa ruta. Minsan may sasakyan doon. Puting SUV. Malaki. Pero pag nandoon ang sasakyan, hindi na ako papalapit. Bakit? Nagkibit balikat si Dodong. Parang ayaw ng lalaki na may ibang tao roon. Minsan nakita ko siya. Tahimik lang siya, pero naghanap ng tamang salita. Parang ayaw niya ng pansin. Inilabas ni Maria Clara ang kanyang nursing notebook. Ang payak na itim na notebook. Ang parehong notebook kung saan niya isinusulat ang blood pressure ng mga pasyente, ang oxygen saturation, ang bawat gamot at oras. Binuksan niya ito. Kinuha ang ballpen.
Dodong, sabi niya, parang nag-iisulat lang ng orders, anong oras karaniwang dumadating ang sasakyan? Hapon po, mga alas 5:06, isinulat. At umaalis kailan? Kinabukasan po. Minsan agahan, minsan late na, isinulat. Ano pang ibang sasakyan ang nakikita mo? Ibang tao? Minsan may babae pang isa, matanda, siguro katulad ng nanay, dumadating ng linggo, isinulat. At ang bahay, malaki ba? May bakod? May bakod po. At may halaman sa harap, pula ang bulaklak. At may swing sa labas, para sa bata. Swing, para sa bata. Isinara ni Maria Clara ang notebook. Maingat, tahimik. Gutom ka pa ba? Ha? Gutom ka pa ba, Dodong? Bumuntong hininga ang bata, medyo nahiya. Medyo po. Tumayo si Maria Clara, pumasok sa sari-sari store. Lumabas ng may dalang lugaw sa styrofoam cup, isang boiled egg at 2 pandesal. Ibinaba niya sa harap ni Dodong. Kainin mo. Tumingin ang bata sa pagkain, pagkatapos tumingin kay Maria Clara. Ate, okay lang po kayo? Ngumiti si Maria Clara. Oo naman. Kasi nag-atubili si Dodong, kumain ng kaunti bago nagpatuloy. Ate, sabi ni Kuya Santos sa babae, doon sa bahay sa likod ng mangga, narinig ko po isang beses, hindi ko sinadya. Sabi niya, tumigil. Naghintay si Maria Clara. Wala siyang sinabi, wala siyang kilos. Sabi niya, wala raw siyang asawa. Naiwan ni Maria Clara si Dodong sa tapat ng sari-sari store nang may isang bagong boiled egg sa kamay at isang mahinang salamat sa labi. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Hindi nagmadali, hindi nagiyak, pumasok siya sa kwarto, binago ang damit, kinuha ang bag niya para sa ospital. Sa loob ng bag, nasa ilalim ng kanyang stethoscope, itinago niya ang piraso ng papel, ang address mula sa pitaka ni Santos. Hindi siya naghahanap ng kumpirmasyon. Mayroon na siyang sapat. Gusto na niya ng mga sagot. Alas 11 ng gabi nang mag-clock in si Maria Clara sa ospital. Amoy alkohol at betadine ang hangin sa loob. Yung mabigat na amoy na sanay na siya. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam. Para bang ang bawat hakbang niya ay may layunin. Nandito ka na, Clara. Si Ate Nora, ang head nurse, tumingin sa kanya mula sa nurses station. Oo po, sorry, medyo late. Okay lang, mag-check mo ang bed 4, BP niya mataas kanina. Sige po, nag-round siya. Sinukat ang BP, binago ang AV drip ng isang pasyente, tinanong ang isang matanda kung kumakain na siya. Ginawa niya ang lahat ng dapat, ngunit sa gitna ng bawat gawain, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa panahon ng kanyang break, mga alas 2 ng madaling araw, lumabas siya sa maliit na silid pahinga at kinuha ang kanyang cellphone. May mensahe siya kay Cynthia. Si Cynthia Aguirre, kaibigan niya mula pa sa nursing school, OFW returnee mula Dubai, ngayon ay staff nurse din sa isang klinika sa Marikina. Ang asawa niya, si Ben, ay nagtatrabaho sa Registry of Deeds sa lungsod. Nag-type si Maria Clara, Sin, buhay ka pa ba? Need ng tulong, land titles sa Batangas, confidential, pwede ba? Ilang minuto lang, sumagot si Cynthia. Lagi namang available para sa iyo. Anong pangalan? Santos Villanueva. At yung Lote 7 ng Santos Estate, Batangas. 3 tuldok. Naghihintay si Maria Clara. Ben ay nagtatanong na, babalik kami bukas ng hapon, okay? Okay, salamat Sin. Ibinaba niya ang telepono. Kinain niya ang kanyang cold rice viand mula sa Tupperware, kanin at pritong talong, ngunit hindi niya naramdaman ang lasa. Kinabukasan ng hapon, habang nakahiga si Santos sa sala at nanonood ng balita, nakatayo si Maria Clara sa kusina, nagmamasid sa kanya mula sa gilid ng pintuan. Nagtanong si Santos nang hindi lumingon, nasaan na ang adobo? Niluluto na. Buti naman. Nag-scroll siya sa remote. Pagod ako kanina, maraming nangyari sa estate. Ah, ganoon ba? Hindi na siya nagtanong pa. Sa kalagitnaan ng pagluluto, nagpumilit ang telepono niya, si Cynthia. Lumabas siya ng tahimik sa likod na bahagi ng kusina. Clara! Mababa ang boses ni Cynthia. Nandito na yung findings ni Ben. Hinawakan ni Maria Clara ang kawali ng mahigpit. Anong nahanap niya? Ang Lote 7, inilipat ang titulo 2 taon na ang nakakaraan sa pangalan ng isang babae, Liza Coronado. Parang lumipas ang hangin sa paligid niya. Hindi joint property? Hindi. At ang nakakaloko, ang transfer date ay bago pa man ang inyong marriage settlement declaration.
Meaning, hindi ito kasama sa conjugal assets ninyong officially declared. Nagsimulang kumulo ang adobo sa kaldero, amoy ng suka at toyo, matapang, mainit. May isa pa, sabi ni Cynthia. May LLC na nakaregister sa pangalan ni Santos Villanueva, single proprietorship pero may co-signatory. At yung registered address ng negosyo, pareho ng address sa papel na tinanong mo sa akin. Yung lihim na bahay. Sin, napakababa ng boses niya. Salamat. Clara, anong gagawin mo? Lutuin muna ang adobo. Nang gabi ring iyon, habang naguhugas si Maria Clara ng pinggan, pumasok ang mensahe ni Santos sa kanyang telepono. Maaga akong uwi bukas, mahal. Lutuin mo yung paboritong adobo ko. Ngumiti siya ng totoo, ngunit walang init. Kinuha niya ang maliit na notebook niya mula sa kanyang bulsa, yung berde, yung laging kasama niya sa ospital para sa mga patient notes. Sumulat siya sa isang bagong pahina. Adobo, check. Abogado, susunod. Ibinara niya ang notebook. Ibinalik sa bulsa. Bumalik sa paghuhugasan. Alas 11 ng magabi. Nasa ER na naman si Maria Clara. Malakas ang ingay, gurney, boses ng mga orderly, iyak ng isang bata sa sulok. Karaniwan na sa kanya ang ganitong gabi. Ngunit bago matapos ang kanyang shift, may nagbukas ng pinto ng ER, dalang-dala ng isang matandang babae. Sinusuportahan ng isang lalaking halos tumakbo. Tulong! Buntis siya na aksidente! Tumakbo si Maria Clara. Babae, bata pa, mga 30 taon, malaki ang tiyan. Dumudugo ang noo, nanginginig. Kinuha ni Maria Clara ang ILAE mula sa hawak ng matanda para sa registrasyon at natayo siya ng saglit. Isang segundo lang, isang maikli, tahimik na segundo. Ang pangalan sa IMAID, Liza Coronado, isang segundo lang. Hawak ni Maria Clara ang EZZ at hindi gumalaw. Sa paligid niya, patuloy ang ingay ng ER, boses ng mga doktor, tunog ng monitor, yabag ng sapatos sa malamig na sahig. Pero para sa kanya, parang napatigil ang lahat. Liza Coronado, hindi niya alam ang pangalang ito noon, ilang araw lang ang nakaraan. Ngunit ngayon, sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mukha ng babaeng nasa isip niya araw at gabi mula nang basahin niya ang papel na iyon sa pitaka ni Santos. Nurse! Nurse! Tulungan ninyo siya! Boses ng matanda. Mainit, nangangamba, halos umiiyak. Inilagay ni Maria Clara ang ED sa counter. Dalhin sa bed 2, sabi niya, mahinahon, matatag, profesional, ganun lang. Pinalabas niya ang lahat ng nararamdaman sa isang maikli, walang makitang paghinga at naging nurse siya. Okay, BP niya? 72 sa 68, mababa. Fatal heart rate, nandoon pa rin, 134. Okay, IV access, 2 linya, oxygen mask at kumuha ng OB mo ngayon. Yes, ma'am. Gumagalaw ang kanyang mga kamay nang walang pag-aalangan. Bawat vital sign, bawat procedure, tumpak, mabilis, walang sayad. 10 taon siyang nurse. Ganitong mga sandali, matindi, kritikal, hindi makapaghintay. Ito ang pinakakilala niyang mundo. Hindi niya pinayagan ang kanyang mga mata na tumigil ng matagal sa mukha ni Liza. Maganda siya, mas bata, mga 30 taon siguro. Mahabang buhok, kahit ngayon ay magulo na. Maayos na kuko, kahit may dugo na ngayon sa kanang kamay. Isang babae na maliwanag na inaalagaan ang sarili. Naramdaman ni Maria Clara ang malamig na hangin ng aircon sa kanyang balikat. Huminahon siya. Habang nag-i-install ng IV line ang kanyang katrabahang si Rosario, napansin ni Maria Clara ang cellphone na nalaglag mula sa bulsa ni Liza, nahulog sa sahig ng maingat at siya ang pinakamalapit. Pinulot niya ito, nakalock, ngunit ang screen kahit hindi naka-unlock ay nagpapakita ng isang larawan. Santos, nakangiti, kamay sa balikat ng isang batang lalaki. Mga 4 o 5 taong gulang, mukha niyang kamukha. Ang batang ito ay nakatingin sa kamera, seryoso. Mga mata na parehong itim at matalas. Mga mata na kilala ni Maria Clara. Gabi ng kasal nila ni Santos, nakatayo siya sa tabi ng isang malaking ilaw at sinabi niya sa kanya, "Ikaw lang ang pamilya ko, Maria Clara. Ikaw lang." Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone. Inilapag niya ito sa bedside table ni Liza. Rosario, sabi niya, bantayan mo siya sandali. Kukuha lang ako ng chart. Sa loob ng stockroom, naghugas siya ng kamay kahit malinis na.
Malamig ang tubig. Matagal siyang naghugas, 23 segundo. Pagkatapos, lumabas siya. Nasa 15 minuto pa lang nakasedated si Liza nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Rosario ang pumitas. Nurse, may tumatawag para sa pasyente. Sasagutin ko? Sagutin mo, sabi ni Maria Clara, nakatalikod. Isinusulat ang chart. Narinig niya si Rosario. Hello? Oo, nasa ospital po si Ma'am Liza. Na-aksidente po siya, nasa ER po siya ngayon. Ikaw po ang emergency contact niya kaya, oo po, okay po. Ibinaba ni Rosario ang telepono. Yung lalaki, paparating na daw. Sabi niya, 10 minuto. Okay, sabi ni Maria Clara. Kinuha niya ang chart at nagpatuloy siya sa trabaho. Naging 10 minuto ang 10 taon. Narinig niya ang yabag bago pa niya nakita ang mukha. Mabilis, mabigat. Kilala niya ang yabag na iyon, 10 taon niyang narinig iyon sa bahay, sa hagdan, sa mahabang pasilyo ng estate, Santos. Pumasok siya sa ER na parang ang buong silid ay kailangang tumigil para sa kanya. Suot ang mahal na polo, bahagyang gusot, marahil nagmamadali, mga matang naghahanap at nahanap siya. Natayo siya ng saglit, namutla. Maria Clara, lumingon siya sa kanya ng dahan-dahan, clipboard sa kamay. Mukha na parang sinimula niya sa simula, blanco, tahimik, profesional. Stable na ang iyong pasyente, Sir Santos, sabi niya, mahinahon. Walang pagkukulang. Maaari ka nang pumasok. Hindi siya naghintay ng sagot. Lumabas siya ng ER nang walang pagtingin pabalik at hindi siya natisod, hindi siya huminto, hindi siya nagdalawang isip. Tuwid ang likod. Matatag ang hakbang. Sa parking lot, nagbukas siya ng pinto ng kanyang sasakyan at umupo. Hindi siya gumalaw agad. Amoy ng lumang upuan ng kotse, amoy ng hospital disinfectant sa kanyang damit. Kasama niya ang mga amoy na ito sa bawat uwi sa nakalipas na 10 taon. At doon lang niya pinayagan ang sarili niyang umiyak. Isang beses, maikli, 3 minuto, tapos na. Pinunasan niya ang kanyang muka ng dahan-dahan. Parang inaayos lang ang isang bagay na nahulog. Kinuha niya ang cellphone. Hindi niya tinawagan si Santos. Hindi niya tinawagan ang kapatid niya, ang nanay niya, ang sinuman sa kanyang mga kaibigan. Isang numero lang ang pinindot niya, isang numero na hindi niya inakala na gagamitin niya ng ganito kaaga. Tumunog ito ng 2 beses. Attorney Ramos, sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga si Maria Clara. Handa na ako, sabi niya. 3 linggo, 21 araw. Sa loob ng 21 araw, natutunan ni Maria Clara ang pinakamahirap na aralin ng kanyang buhay, ang ngumiti ng hindi nagsasalita ng katotohanan. Umaga ng unang araw pagkatapos ng tawag kay Attorney Ramos, nagising si Santos sa amoy ng sinangag at itlog na prito. Nakita niya si Maria Clara sa kusina, nakabihis na sa kanyang scrubs, nagtatakip ng lunchbox para sa kanya. Uy! Sabi ni Santos, nagulat. Maaga ka pa? Night shift ko mamaya, sabi ni Maria Clara ng walang paglingon. Kain ka na bago ka pa lumabas. Naghintay siya. Naramdaman niya ang yapak ni Santos papalapit. Ang mabigat na amoy ng kanyang kolon, ang pareho palaging kolon, 10 taon na, ay bumangga sa kanyang ilong. Dati, nagpapainit iyon sa kanya. Ngayon, kinilala lang niya ito tulad ng isang ebidensya. Clara, sabi ni Santos ng mahinahon, mahal kita ha, lumingon siya, ngumiti. Alam ko, sabi niya. 2 araw pagkatapos noon, may dumating na kahon. Malaki, nakabalot ng pula, may ribbon. Nagbukas si Maria Clara ng dahan-dahan. Isang kwintas, ginto, may maliit na diamante sa gitna. Ang kapatid niyang si Peachy na nasa tabi niya sa telepono ng gabing yon ay nagsabi, Ate, regalo, grabe naman si Kuya Santos ha. Oo, sabi ni Maria Clara, grabe nga. Nilagay niya ang kwintas sa kahon. Isinara, inilagay sa ilalim ng kama. Isang piraso ng ebidensya, iniisip niya, hindi regalo. Sa opisina ni Attorney Ramos, sa isang gusali sa ermita na mabaho ng lumang papel at mainit kahit may aircon, inilatag nila ang lahat sa mesa. Si Attorney Consolacion Ramos ay 72 taon na, maikli, may salamin na nakabagsak sa dulo ng kanyang ilong. Dating family court judge sa loob ng 25 taon. Siya ang uri ng taong hindi nagmamadali, kaya mas nakakatakot. Ang statement, sabi niya, hinahawakan ang isang papel. Inilipat ni Santos sa isang LLC
ang Santos Villanueva Properties and Holdings na irehistro ito 6 na taon na ang nakakaraan. Habang kasal pa kami, sabi ni Maria Clara. Tama. Habang legally married kayo, itinaas ng abogado ang kanyang tingin. At ang mga shares ng LLC, wala kang pangalan doon, Clara. Siya lang at isang tao pa. Naghintay si Maria Clara. Si Elizabeth Magbanua Santos, sabi ni Attorney Ramos, 50% at 50%. Tumigil ang hangin sa silid. Binigyan niya siya ng kalahati ng estate, sabi ni Maria Clara. Hindi tanong, pahayag lang. Habang kasal kayo, at hindi lang iyan, binuksan ng abogado ang isa pang folder, 2 insurance policy. Ang isa, ikaw ang beneficiary, 10 milyong piso. Ang ikalawa, si Liza, sabi ni Maria Clara. 30 milyon. Dinidinig ni Maria Clara ang katok ng aircon unit sa bintana. Tatok, tatok, tatok. Para bang may naghihintay sa labas. At ito, sabi ni Attorney Ramos, ibinababa ang isang makapal na dokumento, draft annulment petition. Inihanda ng kanyang abogado. Ang basihan, psychological incapacity. Akin. Kinuha ni Maria Clara ang papel. Binasa niya ang unang pahina ng mabagal. Sa kaliwang sulok, nakita niya ang petsa na draft na ito halos 1 taon na ang nakakaraan. 1 taon. Nang sila ay nagdiriwang pa ng kanilang ika9 na anibersaryo sa isang restaurant sa BGC na siya ay nag-order ng pasta na gusto niya at siya ay ngumiti sa kanya sa buong gabi. Bumaling siya sa bintana. 1 segundo lang sa kanya ibinalik ang papel. May plano siyang itapon ako, sabi niya, bago pa man ako makakagawa ng kahit ano. Oo. Sabi ni Attorney Ramos, ngunit nagkamali siya ng isang bagay. Anong bagay? Inayos ng abogado ang kanyang salamin. Ang mga asset na inilipat niya sa LLC dahil ginawa niya ito habang kayo ay legally married at dahil walang malinaw na consideration na natanggap mo, maaari nating questionin ang mga ito bilang fraudulent conveyance. Ibig sabihin, ang transferable ay maaaring i-reverse ng korte. Nanahimik si Maria Clara. Lahat ng iyon, sabi ni Attorney Ramos ng dahan-dahan, ay maaaring bumalik sa conjugal estate, sa inyo. Doon nagsara ang abogado ng folder. Ang tunog ng tiklop na papel ay tila malakas sa tahimik na silid. Tumingin siya kay Maria Clara ng diretso. Clara, sabi niya, mayroon akong isang tanong. Oo? Gusto mo bang makuha ang pera o gusto mong makuha ang estate? Nanahimik si Maria Clara. Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin siya sa folder na nakapatong sa mesa, ang manipis na karton na nagtatago ng 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang trabaho, ng kanyang pagod. Hindi ko gusto ang isa man sa dalawa, sabi niya sa wakas. Nagangkang umangat ang kilay ni Attorney Ramos. Hindi ko gusto ang pera lamang, patuloy ni Maria Clara. Hindi rin ang estate lamang. Gusto ko ang katotohanan sa harap ng lahat ng taong pinagmalaki niya ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang huminga. Parang unang beses na maayos siyang nakahinga sa loob ng ilang araw. Attorney, sabi niya, may isang bagay akong hindi pa sinasabi sa inyo. Magsalita ka. Sa loob ng 1 buwan, magkakaroon ng malaking handaan sa Santos Estate. Ika-50 anibersaryo ng negosyo ng pamilya Santos. Sandali siyang tumigil. Dadalo ang mga kaibigan nila. Mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, ang buong pamilya, lahat ng taong minahal ni Santos ang kanyang reputasyon. Tahimik na nakinig si Attorney Ramos. Doon ko gustong mangyari ang lahat. Matagal na hindi nagsalita ang abogado. Pagkatapos, dahan-dahan siyang huminga rin. Clara, sabi niya, alam mo bang mapanganib iyon? Oo, pwede siyang mag-react nang hindi mo inaasahan. Alam ko, pwedeng maging mas komplikado ang legal na proseso kapag attorney. Tahimik ngunit tiyak ang boses ni Maria Clara. 10 taon na akong nag-iingat. 10 taon na akong nanahimik. 10 taon na akong nagtrabaho sa gabi habang siya ay huminto siya. Lumunok. Naubos na ang pasensya ko sa pagiging maingat lamang. Hindi na sumagot si Attorney Ramos. Sa halip, ibinuka niya muli ang folder at nagsimulang kumukuha ng papel. Kailangan natin ng timeline, sabi niya. At kailangan natin ng estratehiya. Mayroon na akong estratehiya, sagot ni Maria Clara. Kailangan ko lang ng isa pang bagay. Ano iyon? Isang saksi. Tumingin siya sa abogado ng diretso.
Isang saksi na walang sinuman ang magtitiwala sa simula. At sa gayon, walang sinuman ang maaaring sabihing may kinikilingan. Isang taong walang interes sa pera, sa estate o sa kahit sinong partido, nag-isip si Attorney Ramos. Sino ang iniisip mo? Hindi agad sumagot si Maria Clara. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Lumuma na ito, may crack sa gilid ng screen, nakabalot ng makapal na rubber case na asul. Ang telepono ng isang taong maingat sa pera. Ng isang taong hindi nagastos nang wala sa lugar. Tumingin siya sa pangalan sa kanyang contact list. Dodong, naalala niya ang mukha ng bata ng gabing iyon, ang maliliit na kamay na hawak ang lumang pitaka, ang mga matang puno ng takot ngunit hindi nagsinungaling, ang boses na nagsabi ng katotohanan kahit hindi niya alam kung bakit kailangan. Pinindot niya ang call button, isang ring, dalawang ring. Ate Clara? Maingay ang background, kalye, siguro, o palengke. Ang tunog ng mga sasakyan at ng buhay na walang pahinga. Dodong, sabi niya, kumusta ka na? Okay lang po, nag-aaral po ako ngayon sa... Sandali siyang huminto, parang naalala niya ang kanyang sarili. Bakit po kayo tumatawag? Huminga si Maria Clara. May hihilingin ako sa iyo, sabi niya. Isang malaking bagay at hindi ko ipinapangako na magiging madali ito. Tahimik sa kabilang linya. Kailangan kita sa isang handaan, patuloy ni Maria Clara, sa Santos Estate. Kailangan kitang maging naroon bilang saksi ng lahat ng mangyayari. Walang sino man ang magtatanong sa iyo. Walang sino man ang mag-aakusa sa iyo. Pero kailangan kitang naroroon. Matagal na hindi nagsalita si Dodong. Narinig ni Maria Clara ang hangin sa kabilang linya. ang malayo-malayong tunog ng mga bata na naglalaro sa kalye. At pagkatapos, ate, sabi ni Dodong at ibang-iba na ang tono ng boses niya, hindi na bata, hindi na takot, tutulungan ko kayo. Naramdaman ni Maria Clara ang kanyang dibdib na huminga ng maluwag. Pero dagdag ni Dodong, may isang kondisyon, paulit-ulit ni Maria Clara. Huminga siya ng malalim. Okay, anong kondisyon, Dodong? Tumikim ang bata sa kabilang linya. Gusto ko pong malaman, sabi niya, kung sino ang aking tunay na magulang. Nanatiling tahimik si Maria Clara sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng bintana may kotse na dumaan. Ang ilaw nito ay lumipas tulad ng isang kidlat sa dilim. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya dahan-dahan. Simula sa umpisa. Nagsimulang magsalita si Dodong. Mabagal. Parang pinagsasama-sama ang mga alaala na matagal na niyang binalot sa loob. Hindi ko matandaan ang mukha niya, sabi ni Dodong, ang lalaki. Pero matandaan ko ang kamay niya, malaki at malamig. Dinala niya ako sa simbahan sa Batangas, yung maliit, yung malapit sa palengke. Ibinaba niya ako sa may pintuan, binigyan niya ako ng papel. Sinabi niyang tawagan ang numero pag handa na ako. Tapos umalis siya. Naramdaman ni Maria Clara ang isang malamig na bagay na dumaan sa kanyang leeg. Hindi hangin, parang isang katotohanan na dumating ng tahimik. Ilang taong gulang ka noon, Dodong? Siguro po 4 o 5, hindi ko sigurado. 2014, 4 na taon gulang. Iniwan sa pintuan ng isang simbahan sa Batangas. May hawak ka pa ba sa papel na yon? Oo po, ate, lagi ko pong dala. Pwede mo bang basahin sa akin ang numero? Binasa ni Dodong ang numero. Isinulat ni Maria Clara ito sa kanyang palad. Walang papel na malapit kaya sa balat ng kanyang sariling kamay. Hindi na gumagana iyon, ate. Sinubukan ko na maraming beses. Alam ko, sabi ni Maria Clara. Pero pwede mo bang dalhin ang papel? Bukas, personal. Saan po? Nagbigay si Maria Clara ng address, hindi ang kanilang bahay. Isang maliit na kainan sa may ermita. Neutral na lugar, ligtas na lugar. Kinabukasan, dumating si Dodong ng maaga. Suot niya ang parehong puting t-shirt, ngunit hinugasan na amoy sabon pa. Para bang nag-ayos siya para sa isang importanteng okasyon. Iniabot niya ang papel, manipis na. Medyo kulubot na sa mga gilid, pero malinaw pa rin ang sulat. Tiningnan ni Maria Clara ang papel at huminto ang kanyang paghinga. Nakilala niya ang sulat kamay, hindi siya nagkamali. Pareho ito. Ang parehong hugis ng titik na S. Ang parehong paraan ng pagsulat ng mga numero. Ang ikatlong numero ay laging may maliit na kilo sa dulo. Ito ang sulat kamay ni Santos.
2014 ang taon sa papel ni Dodong. Ang larawan sa drawer ay 2019, 5 taon na pagkakaiba. Ibig sabihin, si Dodong ay hindi anak ni Lisa. Si Dodong ay anak ni Santos Archo sa ibang babae, bago pa dumating si Lisa sa larawan. Isang batang 4 na taong gulang, iniwan sa simbahan, pinabayaan. Ate, tawag ni Dodong, okay lang po kayo? Hindi sumagot si Maria Clara agad. Tinitingnan niya ang papel. Tinitingnan ang mga kamay ng batang nakaharap sa kanya, maliliit pa rin, ngunit may mga kalyo na sa palad. Mga kamay na matagal nang sanay sa kahirapan. Napaluha siya. Hindi para sa sarili niya, hindi para sa 10 taon na nawala, kundi para sa batang ito na 10 taon na naghanap ng isang numero na hindi na gumagana, ng isang mukha na hindi niya matandaan, ng isang dahilan kung bakit siya iniwan. Dodong, sabi niya, at kinalma ang kanyang tinig. Alam mo ba kung sino ang nagdala sa iyo sa simbahan? Umiling si Dodong. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Inilapat ni Maria Clara ang papel sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ni Dodong. Malamig ang mga daliri ng bata, malamig at manipis. Tutulungan kita, sabi niya. Pangako. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya nangako ng bagay na hindi niya kayang ibigay. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagsimulang maging malinaw, isang bagay na matagal na niyang pinagtakpan ng pag-asa at pagmamahal. Si Santos Villanueva ay hindi lang may kirida, hindi lang may isa pang anak. Siya ay isang lalaking pinabayaan ang kanyang sariling anak, isang batang 4 na taong gulang. Sa pintuan ng simbahan, sa Batangas. Ang gabing iyon, bumalik si Maria Clara sa kanilang bahay ng hating gabi. Naroroon si Santos, natutulog sa kanilang kama sa kanyang karaniwang posisyon, ang isang braso sa ibabaw ng unan. Nakatayo si Maria Clara sa pintuan ng kwarto at tiningnan siya. Ang ilaw ng labas ay pumapasok sa bintana. Manipis, siya maputlang liwanag. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, tiningnan niya ang mukha ng lalaking iyon ng walang pagmamahal sa kanyang mga mata. At nakita niya ng malinaw kung sino talaga ang taong natutulog sa harap niya. Kinaumagahan, gumawa si Maria Clara ng mainit na kape, 2 tasa tulad ng dati. Inilapag niya ang isa sa tabi ni Santos nang magising ito. Ngumiti siya. Magandang umaga, tumingin si Santos sa kanya nang may pagdududa sa mga mata. Maria Clara? Kumain ka na ba? May tinapay pa sa counter. Hindi sumagot si Santos. Kinuha niya ang kape, ininom, at lumabas ng kwarto ng walang salita. Nag-iwan siya ng amoy ng kanyang pabango sa hangin, yung mabigat, mahal na kolona na regalo niya sa Santos noong ika-7 anibersaryo nila. Noon, akala niya ay regalo iyon ng pagmamahal. Ngayon, naiisip niya kung gaano karaming beses na nagsabit ang amoy na iyon sa damit ng ibang babae. Inubos niya ang kanyang kape ng mag-isa. 2 linggo bago ang anibersaryo, nag-text si attorney. Ramos ng hapon. Na-file na. Lahat ng property ni Mr. Villanueva may notice of lease pendants na. Hintayin natin. Inilapat ni Maria Clara ang telepono sa kanyang dibdib sandali. Isang malalim na hininga. Pagkatapos nagpadala siya ng reply, "Salamat po." Tuloy-tuloy. 3 araw pagkatapos noon, tumawag ang cellphone ni Santos habang nasa sala si Maria Clara, nagbabasa. Narinig niya ang boses ni Santos mula sa kwarto. Mataas, napakatindi. Anong ibig sabihin ng lease pendants? Sino ang nag-file nito? Ikaw ba ang abogado ko o hindi? Hindi gumalaw si Maria Clara. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Page 23 ng libro, isang lumang nobela tungkol sa isang babae sa probinsya ng Cebu na naghihintay sa kanyang asawang matagal nang umalis. Hindi na siya magtatagal sa paghihintay. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Santos. Ang mukha niya ay namumula. Ang ugat sa kanyang leeg ay halatang pulsating. Maria Clara, tumingin siya sa kanya. Ano ang ginawa mo? Bakit, mahal? May nangyari ba? Huwag mo akong gawing tanga. Malakas ang boses niya. Alam kong ikaw ito. Ang mga property. May babala sa mga titulo. Ang abogado ko, sabi niya ng dahan-dahan, ay gumagawa lang ng kanyang trabaho. Tulad ko, ibinalik niya ang tingin sa libro. Nanatili si Santos sa gitna ng sala. Narinig niya ang mabigat na paghinga ng lalaki. Ang uri ng paghinga ng taong natutunan na kontrolahan ang lahat at biglang natuklasang may isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Maria Clara, kung may gusto kang sabihin sa akin,
Kumain ka na ba? Tanong niya. May tinola ako sa ref. Pwede mo itong init. Matagal na nakatayo si Santos. Pagkatapos, nang walang sinabi, bumalik siya sa kwarto at siningkap ang pinto. Hindi nagpatinag si Maria Clara. Sa gabi ring iyon, bago siya matulog, kinuha niya ang maliit na kit mula sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Ang 2 sobre na ipinadala na niya sa laboratorio sa Maynila 5 araw na ang nakaraan. Sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na si Rowena na OFW returnee mula sa Dubai at ngayon ay nagtatrabaho sa isang klinika sa Ermita. Huwag kang magtatanong, sabi niya kay Rowena nang ipadala niya ang mga ito. At si Rowena, nakilala niya mula pa noong high school, ay hindi nagtanong. Tinanggap niya ang mga sobre at sinabi lang, "Mag-iingat ka, ha? 1 linggo ang lumipas." Nagpadala si Santos ng bulaklak sa kanya, 1 dosena ng puting rosas na deliver sa bahay 1 Martes ng umaga. Walang kasamang card. Tiningnan ni Maria Clara ang mga bulaklak. Ang mga talulot ay sariwa pa, malambot sa pagpindot, masarap ang amoy. Inutusan niya ang kanilang helper na si Ate Nena na ilagay ang mga ito sa sala. Kinagabihan, naabutan ni Santos ang mga bulaklak sa sala at tumingin sa kanya ng may tanong sa mga mata. "Maganda," sabi ni Maria Clara. "Salamat." Iyon lang. 3 araw bago ang handaan, nang naroon pa si Santos sa opisina, nag-text si Rowena. "Nandito na, kukunin mo ba o ipapadala ko?" "Ipadala mo sa ospital, pangalan ko sa locker room." Kinuha niya ang sobre pagkatapos ng kanyang shift, 11:00 ng gabi, pagod, amoy alkohol at hospital linen ang kanyang mga kamay kahit naligo na siya. Umupo siya sa locker room nang mag-isa. Malamig ang silid. Ang fluorescent light sa itaas ay may bahagyang kunot. Ang tunog ay parang malayo, halos hindi napapansin. Hawak niya ang sobre. Hindi siya nagmamadali. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang papel ay makapal, opisyal. Ang mga salita ay maliit, nakaayos sa mga hanay, puno ng mga teknikal na termino na kahit saan ay mauunawaan ng sino mang gustong umunawa. Nagbasa si Maria Clara. 1 beses, 2 beses. Pagkatapos, inilapat niya ang papel pabalik sa loob ng sobre. Sinara niya ito, isinukbit sa kanyang bag, at nanatili siyang nakaupo sa loob ng matagal. Walang luha, walang kilos, walang ingay, habang ang fluorescent light sa itaas ay nagpapatuloy sa kanyang mahihinang kunot tulad ng isang bagay na matagal nang nasira ngunit patuloy pa ring nagliliwanag. Nang gabi ng handaan, ang Santos Estate ay parang isang panaginip na hindi mo gustong gigiis. Mga ilaw na parang bituin ang nakabitin sa bawat sanga ng mangga. Ang amoy ng sampagita at kainan ay halo-halo sa hanging gabi, matamis, mabigat, mapanlinlang. Ang banda sa tabi ng hardin ay tumutugtog ng lumang kundiman, at ang boses ng mga awit ay dumadaing tungkol sa pag-ibig na hindi namamatay. Dumating si Maria Clara sa ganap na 8:00 ng gabi. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagpabilis. Ang kanyang barot saya ay puti, malinaw, malinis, walang palamuti maliban sa isang maliit na brooch na ginto sa kanyang dibdib, isang regalo ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang buhok ay nakahila, nakaayos ng maayos, at ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ang maliit na clutch bag na itim, sa loob nito ang mga sobre. Sa tabi niya si Dodong, naligo na ang bata, nakasuot ng maliwanag na polo shirt na asul at itim na pantalon, mga damit na binili ni Maria Clara noong hapon sa palengke. Medyo maluwag pa rin, pero malinis. Ang kanyang buhok ay dinampyan ng tubig at sinuklay, at ang kanyang mga sapatos, bago rin, ay pinipilit niyang hindi titingnan para hindi mabasa ang kanyang mga mata. "Ate," bulong niya, habang papasok sila sa gate, "maraming tao." "Oo," sabi ni Maria Clara ng tahimik. "Kaya naman tayo nandito." Ang unang nakakita sa kanila ay ang kapatid ni Santos na si Ligaya. Isang babaeng may malapad na ngiti at mas malapad na ilong. "Maria Clara, nandito ka na." Hinalikan niya ito sa pisngi. Pagkatapos, tumingin siya kay Dodong. "At sino ito?" "Espesyal na panauhin ko," sabi ni Maria Clara ng mahinahon. "Si Dodong, mabait na bata." Hindi nagtanong si Ligaya pa. Ang tono ni Maria Clara ay hindi nagbibigay ng espasyo para sa mga tanong. Nahanap niya si Santos sa gitna ng grupo ng mga lalaki, may hawak na baso ng alak, nakatatawang malakas. Ang kanyang tawa ay lumilipad sa buong hardin.
Ngunit nang lumingon siya at nakita ang puting barot saya ng kanyang asawa at ang batang kasama nito, ang tawa ay naputol. Tulad ng isang pisi na biglang hinapit, nagsimula siyang lumakad papunta sa kanila, ngunit bago siya makalapag ng kahit isang hakbang, dumating na ang alkalde. Si Alkalde Bernardo Ilagan, matanda, maikli ang leeg at may suot na Amerikana na mukhang parang hiniram pa. Maria Clara, anak, sinapit niya ito at nginitian. Matagal na kitang hindi nakikita, kamusta ka na? Mabuti po, Alkalde, sabi niya. Mayroon po akong para sa inyo. Iniabot niya ang sobre, makapal, opisyal. Ang pangalan ng alkalde ay nakasulat sa harap ng maingat ng maayos. Ang sulat kamay ni Maria Clara na 10 taon nang sanay magsulat ng mga ulat sa gabi. Tumingin si Alkalde Ilagan sa sobre. Pagkatapos tumingin siya kay Maria Clara. Ano ito? Para sa inyong kaalaman, sabi niya, bago magsimula ang programa. Ilang minuto pa ang lumipas. Kinausap ni Maria Clara ang abogado ng pamilya Santos, si Attorney Reginaldo Cruz. Isang matanda na may salamin at maingat na kilos. Binigyan niya ito ng sobre. Kinausap niya ang pinakamalapit na kasosyo sa negosyo ni Santos, si Mang Ernesto Palma. Binigyan niya ito ng sobre. Bawat isa ay tumingin sa kanya ng may katanungan. Bawat isa ay sumagot siya ng iisang bagay. Basahin ninyo bago magsimula ang programa. Nakita ni Dodong ang lahat. Nakatayo siya sa tabi ng mesa ng pagkain. Hawak ang isang baso ng katas ng mangga. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Palayo, pabalik, muli at muli, tulad ng isang batang sanay nang magbantay sa kung sino ang gagalaw saan. Ate, bulong niya nang lumapitan si Maria Clara, kinakabahan ako. Huwag, sabi ni Maria Clara, tumingin siya sa bata ng diretso. Ginawa mo na ang iyong parte, Dodong. Ngayon, panoorin mo lang. Sa dulo ng hardin, nakita ni Santos ang ginagawa ng kanyang asawa. Ang mga sobre, ang mga bisita, ang tahimik na nangiti. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanya, ang kanyang mukha ay pula na ngayon. Ngunit bago siya makarating, binuksan ng alkalde, Ilagan ang kanyang sobre. Nagbasa siya. 1 beses, 2 beses. Pagkatapos, tumingin siya kay Maria Clara at ang lahat ng kasayahan sa kanyang mukha ay nawala, pinalitan ng isang bagay na mas mabigat. Maria Clara, sabi niya ng mahina, halos hindi marinig sa tugtog ng banda, sigurado ka ba rito, anak? At si Maria Clara, nang ngumiti siya sa alkalde, ay ang pinakatahimik na ngiti na kanyang nagawa sa 10 taon. Sigurado ka ba rito, anak? Narinig ni Maria Clara ang tanong ng alkalde. Naramdaman niya ang bigat nito, hindi ang pagdududa, kundi ang pagmamalasakit ng isang taong nakakita na ng katotohanan sa loob lang ng ilang segundo ng pagbabasa. Oo, Alkalde Ilagan, sabi niya. 10 taon akong sigurado. Bumaling siya sa malawak na silid, sa mga mukha ng mga bisita, sa mga kamay na hawak pa rin ang mga sobre, sa mga matang nagtatanong. Narinig niya ang hakbang ni Santos sa likod niya, mabilis, mabigat. Maria Clara, ang boses niya ay mababa, mapanganib. Sapat na yan, hindi siya lumingon. Hindi pa, sabi niya sa mikropono, hindi pa sapat. Inilabas niya ang huling sobre mula sa kamay ng kanyang abogadong si Attorney Bautista. Puti ito. Simple, walang palamuti. Ito ang resulta ng DNA test. Sabi niya, mahinahon. Tulad ng isang nurse na nagbabasa ng chart ng pasyente. Isinagawa sa isang akreditadong laboratorio ng gobyerno. Ang sample ng bata, si Dodong, ay nakolekta ng maayos ng may kasamang saksi. Ang sample ng ikalawang partido ay kusang loob na nakuha. Tumayo si Dodong sa tabi niya. Ang batang ito, ang batang natagpuan niya sa labas ng gate ng bahay, ilang linggo na ang nakalipas, basang-basa, hawak ang lumang pitaka, ay nakatayo ngayon ng tuwid, nakasuot ng malinis na polo shirt. Hindi siya nangumiti, hindi siya umiyak, tumingin lang siya sa harapan tulad ng isang bata na napagod ng matagal. Ang resulta, patuloy ni Maria Clara, ay nagpapatunay ng 78.3% na posibilidad ng pagkakaugnay ng ama at anak. Katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikan na nangyayari kapag walang nagsasalita. Ang uri na nangyayari kapag sabay-sabay na naintindihan ng lahat ang isang bagay na hindi na mababago. Narinig ni Maria Clara ang isang tasa na nahulog sa malayo.
Ang tunog nito ay tumagal ng matagal sa kanyang isipan, think, at saka ang kalampag ng porselana sa sahig. May isa na umiyak sa likod, isang babae, hindi niya tinukoy kung sino. Si Dodong, sabi ni Maria Clara, at sa unang pagkakataon, lumingon siya sa bata sa tabi niya, ay 10 taon na. Ipinanganak sa probinsya ng Batangas. Ang kanyang ina ay namatay 3 taon na ang nakalipas nang walang tulong, nang walang pera, nang walang kahit isang salita mula sa lalaking nag-ama sa kanya. Isang lalaki sa harapan, isang kasamahan ni Santos sa negosyo, ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang kupita. Kaya dinadala ko sa inyong lahat ang mga katotohanan ito, patuloy niya, hindi para sa inyong simpatiya, hindi para sa drama, kundi dahil ang mga dokumentong hawak ninyo ngayon ay magiging ebidensya sa mga kasong inihain na ng aking abogado sa loob ng nakalipas na 30 araw. Tumingin siya sa alkalde. Kasama na ang reklamo tungkol sa fraudulent na paglipat ng property na naganap ng walang aking pirma. Tumingin siya sa isa pang tao, isang matandang babae sa gilid, ang tiyahin ni Santos, na puti na ang mukha. At ang annulment petition na inihanda ng aking asawa na hindi niya alam na nasa kamay ko na, at sa wakas tumingin siya kay Santos. Nakatayo ito, namumutla. Ang kanyang kamay ay nakagenggim sa tabi ng kanyang katawan. Ang kanyang paboritong alahas sa hinlalaki, ang gintong singsing na regalo niya sa ika-5 anibersaryo nila, ay kumikinang sa ilaw ng chandelier. Dati, kapag nakita niya ang singsing na yon, naramdaman niya ang pagmamahal. Ngayon, nakita niya lang kung gaano karaming katotohanan ang kayang itago ng isang piraso ng ginto. Nagsimulang lumakad si Santos. Ang kanyang mga sapatos ay tumatampi sa marble floor, tak, 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 tulad ng isang orasan na nagbibilang pababa. Binuksan niya ang kanyang bibig. At ang kanyang unang salita ay hindi patawarin mo ako. Ang kanyang unang salita ay, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang? At doon, huminto ang lahat. Tumayo ang abogado ng pamilya Santos, si Attorney Bernardo, ang matandang lalaki na nagsilbi sa kanilang pamilya sa loob ng 30 taon, at ang kanyang boses ay hindi galit, malamig, mas masakit pa iyon. Huwag nang magpatuloy, hiho, natigilan si Santos, para siyang batang nahuli sa isang bagay na hindi dapat makita. Ang silid ay tahimik, ang uri ng katahimikang mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang amoy ng pagkain sa mesa ay nandoon pa rin. Ang mga kandila ay nasusunog pa rin, ngunit pakiramdam ng lahat, matagal na itong natapos. Una, tumayo ang mga tiyuhin ni Santos sa gilid ng mesa. Walang salita, walang tingin sa kanya, lumabas lang sila sa pintuan na parang hindi nila siya kilala. Sumunod ang mga kasosyo sa negosyo. Ang alkalde, ang alkalding matagal na kaibigan ni Santos, Chucky, ay bumulong lang sa kanya. Pasensya na, Santos. Hindi ko kaya ito, at lumabas din siya. Sa loob ng 10 minuto, kalahati ng silid ay walang tao na. Natayo si Santos sa gitna ng lahat, ang kanyang suit ay maayos pa rin, ang kanyang singsing ay kumikinang pa rin, ngunit siya ay nag-iisa na ngayon sa isang paraan na hindi kaya ng damit na itago. Si Maria Clara ay hindi na lumingon sa kanya. Siya ay lumakad patungo kay Dodong, yumuko, at sinabi ng dahan-dahan, "Okay ka na, anak?" Tumango si Dodong. Ang kanyang mga mata ay malaki pa rin, nakatingin sa lahat ng nangyayari sa paligid nila. "Ate, natatakot ba kayo?" "Hindi na," sabi niya. "Hindi na." Lumabas sila ng silid, si Maria Clara, si Dodong at si Attorney Ramos, at habang naglalakad sila sa mahabang koridor ng Santos Estate, narinig ni Maria Clara ang kanyang sariling sapatos sa marble floor. Isang tunog lang, hindi echo ng dalawa. Hindi na siya nag-iisa, ngunit hindi na rin siya kailangang magpanggap na okay. Sa loob ng 1 linggo, ang mga papel ay dumating. Ang fraudulent conveyance case para sa estate, para sa mga asset na pinalipat ni Santos sa ibang pangalan. Ang support case para kay Dodong, dahil kahit hindi siya biological na ina, naging responsableng tao ang nagtatago ng katotohanang iyon ay kailangang managot. Ang legal separation petition, hindi annulment, separation, para mapanatili ang lahat ng kanyang karapatan sa conjugal assets habang inaayos ang bawat kaso. Si Liza ay umalis ng walang labanan. Lumabas siya sa opisina ni Attorney Ramos isang hapon, ang kanyang mga mata ay pula, at sinabi lang niya, "Hindi ko alam, maniwala kayo sa akin o hindi, hindi ko talaga alam na may asawa siya."
Tumingin si Maria Clara sa kanya ng matagal. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. At yun lang. Walang dagdag, walang minus. Si Santos ay tinanggal sa board ng kanyang sariling kumpanya, ng kanyang sariling pamilya. Ang tiyuhin niyang si Don Esteban, ang lalaking pinakita sa kanya kung paano magmaneho ng kotse, kung paano mag-usap sa negosyo, ang siyang naglagay ng pirma sa papel. 3 buwan pagkatapos, nakaupo si Maria Clara sa kanyang station sa ospital. Night shift pa rin. Kape sa kamay, mainit, malakas, walang asukal, gaya ng dati. Ang kanyang nursing notebook ay nakapatong sa gilid ng mesa. Sa cover, isang pangalan, Dodong Reyes, Adoption Proceedings in Progress. Ang singsing niya, ang singsing na regalo sa ika-5 anibersaryo, ay wala na sa kanyang daliri. Hindi niya itinapon, ibinigay niya sa isang pawnshop sa Maynila at ang perang nakuha niya ay napunta sa adoption fees. Isang piraso ng ginto naging isang bagong pangalan sa cover ng notebook. Mas maganda pa yata ang palitan. Lumabas siya ng ospital pagkatapos ng shift ng alas 5 ng umaga. Ang hangin ay malamig pa, ang kalye ay basa mula sa ulan noong gabi at ang amoy ng lugaw ay nasa hangin, galing sa tindahan sa kanto, ang tindahang bukas kahit gaabi. Naghihintay si Dodong sa labas ng gate, ang kanyang lumang jacket ay nakasuot pa rin, ngunit malinis na ngayon, pinapalaki pa ng damit na binili nila noong nakaraang Sabado. Hawak niya ang plastik na may 2 baso ng lugaw. Mainit pa, nakikita mo ang singaw na lumalabas sa malamig na hangin. Ate, sabi niya, kumain ka na. Napatingin siya sa batang yon, ang batang nagdala ng lumang pitaka, ng address, ng katotohanang hindi niya handa pero kailangan niyang malaman. At ngumiti si Maria Clara. Hindi ang nangiting ginamit niya sa handaan, hindi ang mangiting para sa mga kamera ng ospital, para sa mga pasensya na nagtatanong kung okay siya. Hindi ang nangiting na nagtatago ng 10 taon, ngiti lang. Totoo. Saka masakit-sakit na maluwag. Tara na, sabi niya. At lumakad silang dalawa sa liwanag ng umaga, ang nurse at ang batang palaboy, ang babaeng natutong maging tahimik, at ang batang natutunan ang lakas ng pagiging saksi. Habang sa Batangas, ang Santos Estate ay nagsisimula ng dumaan sa proseso ng legal sequestration, isang malaking bahay, puno ng mga lihim. Ngayon, walang may-ari na makapagtatago pa ng kahit ano. At sa pagitan ng 2 basong lugaw, sa tuktok ng isang maliwanag na umaga sa Maynila, natuklasan ni Maria Clara ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang katahimikan ay hindi laging kahulugan ng pagtitiis. Minsan ito ang tunog ng tagumpay.